Magandang araw po sa lahat. Ngayong araw guys ay ipapakita ko sa inyo yung aking 7 years old na DIY duck egg incubator, no? So mahigit 7 taon na itong duck incubator na ito na ating ginawa. So ang purpose talaga nito guys na incubator na ito ay for hatching duck egg talaga, no? Particularly guys yung itlog ng itik, kasi nga mahigit 6 na taon tayong nag-aalaga ng itik dito sa ating area, no? Dito mismo sa subdivision na ito. So lahat po ng itik natin noon guys ay dito nanggaling mismo dito sa incubator na ito guys, no? Na ginawa natin. So kasi nga ang primary purpose nito ay for hatching duck egg talaga, kasi nga may mga incubator din tayo guys na yung purpose niya ay for balot production, no? Iba yung setting ng incubator na pang balot at saka yung incubator na pang hatch ng egg. So ngayon guys ay tumigil na tayo sa pag-aalaga ng itik, kasi nga medyo marami na ang bahay dito sa aming subdivision, at saka medyo mahal na rin ang feeds guys. Minsan ay tabla-tabla lang po tayo sa ating income, no, sa pag-aalaga ng itik at sa paggawa ng balot. So kung makikita nyo guys ay medyo marumi na yung ating incubator, kasi nga humigit 3 taon na hindi ito nagagamit, na simula nang tumigil tayo sa pag-aalaga ng itik. So kung makikita nyo guys ay yung siding ng ating incubator na ginawa, yung DIY incubator natin ay nilagyan natin yan ng yung insulator, no, na nilalagay sa mga bubong ng bahay o bubong ng mga gymnasium. Kung makikita nyo guys, 5mm yata yan yung ano niya, o makapal pa sa 5mm. Nakalimutan ko lang guys, no. Nilagay ko yan is para ang purpose niyan ay ma-preserve yung init doon sa loob ng ating incubator. At saka yung kung makikita nyo guys, yan yung railings ng tray, no, ng ating incubator. Yung capacity pala ng incubator na ito guys, yung tray niya ay nasa 90 eggs, no? O 3 tray lang na itlog ng itik o yung itlog ng pato, pwede rin guys, no? At saka gumamit tayo dyan guys ng 4 na incandescent lamp, no, na siyang nagpapainit ng ating incubator. So 4 yan guys, para yung off and on ng ating incubator ay hindi masyadong matagal. So 25 watts yan guys. So total ng ating incubator guys ay 100 watts yan lahat, kasi 4 na bulb. At saka naglagay tayo dyan guys ng blower, no, blower fan. Yan guys ay 12 volts. So nilagyan natin ito guys ng step down transformer, no, kasi nga 12 volts lang yung ating blower fan. At saka yung hangin guys na binubuga ng ating blower ay binubuga niya yan guys sa magkabilaan ng bulb, no. So dyan niya binubuga yung hangin, at yung hangin na binubuga ng ating blower fan ay kinukuha niya yan guys doon sa nilagay nating ventilation, no? So naglagay tayo dyan ng 2 ventilation para maganda ho yung environment doon sa loob ng ating incubator. Kasi nga guys, pag i-incubate ng itlog, lalo na itlog ng mga itik o itlog ng mga bato, ay
dapat maganda ho yung ating ventilation, kasi yung malaki ho yung bagay sa lalo na pag for hatching yung purpose natin ng ating incubator. At saka yung ating thermostat guys na nilagay, yung brand yan guys ay Grower, no? Made in USA, wafer type yan. So kung makikita nyo guys yung parang bronze, no? Doon sa gitna, ayun yung tinatawag nilang wafer. At saka yung sa dulo ng wafer guys, ayun yun ang tinatawag nilang micro switch, no? Na siyang nag-o-off and on doon sa ating incubator. So ang purpose ng wafer dyan guys ay yan ang tumutulak doon sa ating micro switch, kasi nga yung wafer na yan ay nag-i-expand ho yan pag mainit. Habang umiinit yung ating incubator ay nag-i-expand ho yan. Kung makikita guys ay fully manual yan, no? Hindi yan digital, hindi kagaya yung nabibili natin doon sa mga online na makabibili ka ng digital sa murang halaga. So itong ating thermostat guys ay nabili ko ito ng 2,700 pesos. So way back 2017 pa yata ito guys, so 2016. So lahat ng ating incubator guys, doon sa ating balot, incubator sa paggawa ng balot na dalawa ho yun. So lahat yun guys ay puro wafer type ang ating ginagamit. Ganitong klaseng incubator, thermostat yung ginagamit natin. So medyo may kamahalan guys, but very sensitive siya, no? Very sensitive siya sa init. At saka mayroon niyang adjustable knob para doon natin i-adjust kung ano man yung decide na temperature natin doon sa ating incubator. So yan lang ho guys, at maraming salamat po sa panonood. Abangan nyo yung mga susunod kong video.